Okay, magandang gabi ulit, magandang umaga sa lahat sa buong mundo. Dire-diretso tayo, suportahan natin tong platform ni Russia TV. Maraming salamat sa nasa loob. Ito ang labanan ng faith. Minsan personalan, kadalasan personalan, pero at the end of the day, ang lahat sa atin ay gusto natin na mapunta sa langit. So ang unang-una kong sasabihin dito ay yung tungkol kay Nash Buenavides. Si Nash Benavides, sinasabi nila walang personal na atake, walang personalan. Hindi totoo 'yan eh. Sinasabi niyo lang 'yun na walang personalan eh. Personalan ng labanan pagdating sa faith. Ang tawag dito ay psychological battle. So kalimitan sa inyo, akala ninyo ang lilinis ng mga pag-uutak ninyo pagdating sa mga debate or pagdating sa mga tinatawag na labanan. So itong si Nash Benavides, kung tawagin ako nito sa messenger ay bakla, nagbabayad ng lalaki, may asawang lalaki. So ito ba hindi personal? So ako naman sinasabi ko sa inyo lahat, pera-pera lang, sinasabihan ko siya ng butanding, sinasabihan ko siya ng lahat ng personal attack. However, yung mga nakakalaban ko dati, kagaya si Camacho, pinagsabihan ko rin ng bakla at saka nagli-lipstick. Iyan yung mga tinatawag na if they can put you down sa mga ganyang klaseng bagay, ida-down ka talaga nila. Kasi ang pinaglalaban ko ay faith alone versus sa lahat sa inyo, faith plus work. Lagi ko pinapaliwanag sa inyo na ang kaligtasan natin ay the righteousness of God. Tayo ang pipili sa kaligtasan. Ang nangyayari sa inyo, kayo-kayo ang nagbibigay ng aral para maligtas. Maniwala kay Jesus Christ at gawin ito. Example diyan si sino to, ang pangalan niya si Joven Padilla. Kung makikita niyo yung isang segment niya, sinisisi niya yung mga prostitute, yung mga nagbibigay or nagbebenta ng kanilang aliw sa mga tao. Sinisisi niya, sabi niya, bakit ganyan pa ang ginagawa ninyo? Bakit hindi na lang kayo maglingkod sa Diyos? Ito yung mga tao na may demonyong espiritu. Ang lagi niyong itatanong sa mga prostitute, pag kinausap mo sila, wala na silang choice kung hindi gawin yun. Ang kailangan mong gawin doon ay iangat mo sila na sana makaahon ka sa ganyang sitwasyon. Hindi yung sisihin mo sila. Ang totoo niyan, marami ako nakakausap na prostitute, ang sinasabi nila, God will help me, Jesus will help me. Wala na silang magawa kasi yung environment ng tatrabahuhan nila ay ganun. So according dito kay Joven Padilla, sila mapupunta sa impyerno. Okay, mali yan. Hindi ganyan. Ang righteousness ay ginawa ng Diyos. Ang righteousness ay galing sa dugo. So sino sa inyo ang magsasabi na, prostitute yan, mapupunta yan sa impyerno? Napakinggan ko yung part ng usapan ninyo, Brother Rasha, tungkol sa bakla, tungkol kay Sanrio. Nakaka-touch talaga yan. However, ang mali doon na nakikita ko pagdating sa katolikong belief, nakalagay din dyan na may nagsabi, si Brother Marte yata, ang sinasabi niya, kaya ka makokondem pag nakikipagrelasyon ka sa lalaki. Pag nakikipag-sex ka sa lalaki, kaya ka ikinokondem. Okay, guys, maling makipagrelasyon kahit sa ikaw na lalaki na tumingin sa babae. Adulterer ka na, sabi ni Jesus Christ. Pag ang bakla ay nakikipagrelasyon sa lalaki na Kristiyano, ang message doon ay, huwag mo nang gawin yan. Nakatira na sa iyo ang Diyos. Nasa iyo na ang Diyos. Hindi siya i-condemn ng Diyos para mapunta sa impyerno kung siya ay true believer na kagaya ko. Kasi ako, marami na akong naiiwasan na kasalanan. Baka mamaya, mangalo niya din ako in the future. Kagaya ni Abraham, di ba? Nangalo niya din siya in between. Pero nandoon na sa kanya yung righteousness ng faith. Hindi ko ine-express sa inyo na okay lang magkasala. Hindi ko ine-express sa inyo na okay lang manigarilyo. Hindi ko ine-express na okay lang na uminom ng alak. Bawal lahat yan. Ang inasabi ko sa inyo, hindi kayo ang gagawa para maligtas. Si Jesus Christ. Ang hinihingi lang niya, yung blood sacrifice. Yung blood sacrifice na ginawa niya ay irespeto nyo. Kaya nga ang sabi niya you shall never die. Ano mga sinabi niya? Search at the scripture so you may find eternal life. 'Di ba?
Tapos sa John 1:25-26 or 6:47, everlasting life ang ibibigay sa iyo. Siya mismo ang nagsasalita nito. Sabi sa 4:16, padadalahan niya kanya ng comforter, yun yung Spirit of God. 'Di ba? Nasa iyo yung spirit. Kaya kung ikaw ay hindi makakasunod, ay nandoon yung tinatawag na let's say puro kakawalangyaan. Ipinapahamak mo lang ang sarili mo at ang sabi nga ng Diyos, I will destroy you. I live you are the temple you are the temple that I live. Ikaw ang templo ko. So pagka iyan ay binabastos mo, kasi ang talagang meaning ng true Christians ay yung nakukonvict sa mga kasalanan. Yung mga hindi na nakukonvict sa kasalanan, ibig sabihin nun, talamak na yung buhay nila. Ang ibig sabihin doon ay reprobate mind. Ibig sabihin na dala na ng kademonyohan ng mundo. Kaya yung mga tao dito na nagsasabi na hindi na sila nagkakasala at kayang-kaya nilang labanan, mga sinungaling kayo. Sino may sabi sa inyong kaya nyo ng labanan? Let's say for example, lagi kong sinasabi to, pagdating ng masturbation, kung active kayo sa sex, if you think of sex, si Jesus ba iniisip nyo pag nagmamasturbate kayo? Hindi ba babae? And then take note, I'm sure hindi asawa nyo ang iniisip nyo. Ibang babae. So huwag kayong masyadong mga hipokrito pagdating sa mga ganyang bagay. Iyan ang true life. Iyan ang true meaning ng life. Ang kasalanan nakatira sa atin. So ngayon, sino magpapahayag dito na hindi nagmamasturbate? Siguro si Rosendo lang. Kasi si Rosendo matanda na at kagaya nga ng sinasabi ko, pag matanda na kayo at meron kayong tinatawag na problema for erection, then you have an excuse to say na hindi ka na nag-iisip ng sex because you are abnormal. Pero if you are a normal person and you think of lust, you masturbate for sure. Come on guys, kaya maraming tao dito sa mundo dahil dyan sa lust of the flesh. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na pag nag-masturbate ka ay si Jesus pa rin ang iniisip mo, and then you're holy. Ngayon, pag naging holy ka above God, ibig sabihin, you're still a devil. So sana maiwasan natin yung mga kayang-kanya nyo. Ito si Pipito, nakita ko sinabi niya tinawag yung Zion. Yung Zion is kulto. Okay, SDA is kulto. Catholic Church is kulto. MCGI. Alam niyo kung bakit? Lahat kayo dyan kulto. Alam niyo kung bakit? Itanong niyo sa sarili niyo, ang doctrines ninyo ay you have to have faith from Jesus, and then you have to do this. Ang question ko sa inyo ito, what is you have to do this? Kailangan sumunod ka. I-challenge ko, itong challenge ko, ito ng last na sasabihin ko. At kung may question, i-entertain ko. Paramihan tayo ng gawang maganda. I-challenge ko isa sa inyo dito sa loob or lahat kayo. Mag-challenge tayo, mag-debate tayo. Sasabihin ko sa inyo kung magkano at kung sino o not sino-sino, kung magkano ang pinawawalan kong pera buwan-buwan para makalugod ako sa Diyos. Okay? Pera ko yon ha, my own money. Okay? Bibigyan ko kayo ng receipt kung magkano ang inilalabas kong pera para makalugod ako sa Diyos, hindi para maligtas. Yan ang challenge ko sa inyo ngayon na sinasabi nyo, tamad ang osas. Sinasabi nyo, tamad ang baptist. So, yan ang challenge ko sa inyo. Kung kaya nyong tapatan ang ginagawa ko, ibig sabihin, mas marami lang kayong gawa sa akin. Pero I don't think you can do that. Okay? I don't think you can match what I'm doing. Again, my own money. My own money ang ibinibigay ko. Hindi ako tumatanggap ng donation. Alam niyo kung bakit? Kasi ang nakita kong calling ko sa akin, hindi ako tinawag ng Diyos. Hindi ako kinausap para magsalita sa inyo. Naramdaman ko lang kasi naloko ko ng simbahan. Binastos ako ng simbahan. Nakita ko, binastos pala nila yung blood ni Jesus Christ. So ang calling na nakita ko ay magbulgar ng mga manlolokong pastors and preacher, mga pare, kaya ito ang challenge ko sa lahat. Marami ako naka-line up na debate. Gusto ko si Joven, gusto ko si Lindon, si Cal, si Edwell, meron kaming schedule, si Ernie Loma, si Walang, sino pa, si Joey Boy, si Brother Rasha, paki-invite si Alvin dito, si Alvin Gitamundo.
mag-aano kami about Mary, and then si Melchor Manalili, paki-invite mo siya dito at sabihin mo hindi ako tatakbo dahil hindi na biased ang moderator. Tandaan nyo, ang DevCon na si Nash Benavides, baksak na yan, hindi na yan lalaganap. Alam niyo kung bakit? 1 taon siyang nagpakita sa akin ng magandang pagkatao at kino-convince niya ako na magbigay ng 50,000 sa kanya. I almost got convinced. I almost gave him the money, pero later on naging personal siya at saka bumaliktad na siya ngayon. Lumabas na rin ang kademonyohan ng espiritu niya, which is I was right about it. Kasi yun nga ang trabaho ko magbulgar ng demonyong espiritu. Hindi ko mo katoliko ka, nandito si Brother Ruel, may mga questions sa akin yan. Hindi ko mo katolika ay mapupunta ka sa impyerno. Hindi ganoon ang sinasabi ko. Hindi ko mo iglesia ni Cristo ka, mapupunta ka sa impyerno. Hindi ko mo Zion ka, mapupunta ka sa impyerno. Hindi ko mo JW ka, mapupunta ka sa impyerno. Stereotyping yon. Hindi ko nilalahat yon. Lagi kong sinasabi to, manlilin lang ang demonyo. Manlilin lang ang nagsasabi na may gawa ka pa. However, baka mamaya ligtas ka na, kagaya ng sinasabi ko kay Brother Ruel, baka somehow ito lang ang nakita mong tamang paglilingkod. But originally, nakita mo si Jesus Christ alone at niligtas ka lang ng blood niya. So ang kaligtasan natin ay nakapoint kay Apostle Paul preaching the gospel of salvation, what Jesus did. What did Jesus do? Namatay sa cross, shed the blood, and now we are sealed and saved by faith. Ang preaching ni Peter is who Jesus was. The Messiah, the Son of God. If you believe in Him, be baptized of water. Nag-transition na to sa Book of Acts. Na kay Paul na tayo. So ngayon, ipagmalaki nyo ngayon, any question, pwede kong sagutin sa inyo. Biblical, spiritual, physical, and personal. So Brother Rasha, kung merong magtatanong, mag-entertain ako, hinihiling ko lang sa magtatanong, wag nyo akong iribat sa answer ko at iribat nyo ako sa debate. Magdedebate tayo. Salamat. Okay, so shoutout muna dyan sa ating nasa live. Gusto ko lang pasalamatan yung nagbigay ng t-shirt sa akin, yung taga Crossfire Debate Forum, written debate forum yan. Maraming salamat sa pagbibigay ng t-shirt. Meron pa itong pangalan. Ayan. Salamat sa inyo. At shoutout din sa ating nasa live. Ayan. At merong mga tanong na nahanda dito. Ano nga ba daw ang meaning ng cult, Alexander? Cult. Ang meaning ng cult na nakita ko sa internet, when you say cult, paki-mute mga brother. No? Pag sinabi mong kulto, ang tawag dito ay grupo ng people na mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan at it could be anything, It could be images. Ang alam ko sa mga dito sa what do you call this? Dito yung mga Indian, yung mga American Indian, mga brad paki-mute lang sinasamba nila yung kidlat. Pag may kumidlat, alam nila God is speaking, So the real meaning of cult is a group of people who are worshiping the images. That's the true meaning of cult according sa pagkakaintindi ko. Next question. Okay, tanong dito bro, ano yung unique na turo na ikaw lang ang nagtuturo sa lahat ng mga malalaki at maliliit na iglesia? Okay, ang uniqueness nito ng sinasabi ko sa inyo, magandang tanong yan, brother. Bigyan ko lang ng dagdag. Tinanong ako ni Joven dyan. Hindi ko alam kung Platilla or Padilla ang last name niya, brother. Platilla. Okay, Platilla. Okay, tinanong niya ako, sabi niya, kung talagang Baptist ka, ano ang turo ng Baptist? Sabi ko, ang turo ng Baptist ay ang gospel of salvation. Yung gospel of salvation, yung sinabi ko kanina na what Jesus do. What did Jesus do? Ano yun? Yung He is the Son of God, He is the Christ, He died, He rose again, and He forgives our sin. Iyon ang gospel. Ngayon, saan mo ito mapapatunayan? Idituloy mo to sa mga doctrines ni Apostle Paul from Romans to Philemon. Sa Ephesians 4:6, sabi niya, we are already seated if you believe. How did you get that belief? Sa Ephesians 2:8, by faith
not of yourselves. It is the gift of God. The gift of God is the salvation today, not of works. Now you are created to do good works because you are a believer. So now, ano yung uniqueness? Ang uniqueness nito, ang salvation natin ay nakapoint lang ngayon kay Apostle Paul. That is the uniqueness of my teaching and my doctrines. And how can I prove that even more? Sinabi niya sa Galatians, if any one of you or any other angel preach any gospel than I preach, which is the gospel of salvation, and this is my gospel, this is a mystery revealed from God, from Jesus to me, let them be accursed. So that is the uniqueness, the death and resurrection, and you can find that in 1 Corinthians 15, 1 through 4, and connect mo yan sa Ephesians 2, 8 through 9. Thank you. Next question. Ako magtatanong. Okay. Meron tayong magtatanong, naka-mute pala ako dito sa ano. Si Brother Edwill muna, Bro Edwill, baka gusto mong magtanong sa pastor ng Baptist. Bro Edwill. Okay, tanong Alex, ikaw Baptist ba talaga, di ba? Okay, ito, tanong natin ha. Sa palagay ko, brother Alex, mukhang hiwala yung turo mo sa yung kanilang osas eh. Bro Edwill, kaya mo pa bang i-fix yung audio mo, bro? Kasi grounded siya ba? Para makatanong ka ng maganda. Yan, bro. Parang okay na yan. Okay, so okay yan pag nakamute ako. May problema talaga yata yung cellphone ko eh. Naka-charge ka ba? Usually kasi pag naka-charge ka is ganyan yan, nag-grounded. Ayan. Meron talaga, oh. Okay lang ba yan, Bro Lex? Okay lang, basta pagkatanong mo, Brad, pakimute ka agad. Ayan na lang. Sige. Bro Edwin, sige, pasok mo yung tanong. Oo, nang tanong. Di ba ang aral ng tunay na osas, Brother Alex, ay kahit na magkasala ka pa, hindi na mawawala, hindi na maapektahan ang iyong spiritual na buhay? Di ba ganun ang aral ng osas? Bago sa iyo ay parang kakaiba? Mali yan. Pakimute, Brad. Mali yan. Okay. Ang tanong mo, parang pag nagkasala ka, hindi na maaapektuhan yung spiritual na buhay. Mali yan. Ang sinasabi ko lagi, pag nagkasala ka, nandoon yung pagsisisi. Yun yung work of God. Yun yung conviction of God. Kasi God lives in you. The spirit that you accepted, kino-convict ka niyan to do good. Kagaya ko nga ngayon, dati ako nagsusugal. Ngayon, naitigil ko na totally ang sugal. Totally, I said, I graduated, expired na sa akin yon. So, apektado yung spiritual mo. However, hindi na yan apektado para mapunta ka sa impyerno kasi kung mamatay ako nagsusugal, ligtas pa rin ako dahil ang nangyari lang, imbis na gamitin ko sa kabutihan, ginamit ko pa sa kasamaan ang pagkatao ko. Next question. So, inihalin tulad ni Pedro, ang mga ligtas na kapag ka umalis sa pananampalataya, inihalin tulad niya sa aso. Di ba? Ngayon, kung sinabi mong ang tinutulad sa aso, yung mga ligtas na bago umalis sa paglilingkod, naging aso, bakit, kung sa sinabi mong kanina na ligtas pa rin, bakit doon sa Apocalypse 22:15 na yung aso hindi rin maliligtas doon, nakasama ng mga manggagaway? Ibig sabihin, hindi maliligtas kapag hindi bumalik sa paglilingkod, Brother Alex. Sagot. Okay, unang-una, ang aso na tinutukoy dyan ay sa mga Gentiles at saka sa mga kulto. Yung mga kulto ng mga Katoliko, yung mga kulto ng mga Hudyo, yung mga Judaism, SDA, yan yung tinuturing na aso dyan, hindi yung believer. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga aso na yon, na kagaya ng sinabi mo sa Revelation 22, sa Revelation 5 wala ng Christians. Nasa langit na ang Christians na paglalabanan natin yan sa Sabado. Patutunayan ko sa iyo na ang aso na tinutukoy na yan ay ang mga Katolikong kulto
ang mga SDA, ang mga MCGI na hindi naniniwala na ang blood sacrifice ni Jesus Christ ay enough for salvation. Although mine-mention nyo na enough, pero sasabihin nyo, but kailangan pang may gawin. Iyon, doon kayo nalilihis. Basahin mo kung talagang nag-aaral ka ng Bible, which I do study Revelation. That's the hardest book to study, okay? Pero I studied Revelation not just for 1 month. I studied it right now for almost 5 years ako nag-i-study. Ngayon, I just halfway to understand the whole meaning. Basahin mo ang Revelation 1:5-6, nandoon ang mga saved Christians na naniwala kay Jesus Christ. Basahin mo ang Revelation 7:14, nandoon yung mga tribulation saints na nakawala sa tribulation. Yan yung pag-uusapan natin. Pag pinaghalo-halo mo yung I want you to think of this. After the resurrection, tinawag ni Jesus si Apostle Paul. And then Apostle Paul wrote 14 books. 13 for Christians, 13 for the one for the Jews, which is Hebrew. And then after that, tinawag ni Jesus Christ si Apostle John uli para i-reveal ang mangyayari sa mga Gentiles, sa mga aso, sa mga Hudyo na hindi talaga maniniwala sa kanya. Next question. Okay, next question. Okay, basahin natin ang 2 Pedro 2:22. Minsang okay. Sandali buksan ko muna kailan mas magandang mabasa. Okay? Wala 2 naman. Pedro. Okay. Wala namang time na, no? Wala. Sige. Wala time, 2 Pedro. Wala. Kasi hindi ko gaano memorize 2 Pedro 2:22. 2 Pedro 2:22. Ito po ang sabi ng sa talatang 21. Mula 20 basahin ko muna. Sapagkat kung pagkatapos ng sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon at lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. So kapatid na Alex, ang binanggit dito kaya sila naging aso kasi ligtas na sila sa Panginoon, nakilala na nila ang Panginoon, lingkod na sila ng Panginoon, tumalikod sila ay aso. Paano ngayon ito i-reconcile mo doon sa mga kulto ang sinasabi mo? Paano mo ito ma-reconcile ngayon? Ang sabi mo kanina, yung aso ay mga kulto. Sige, Brother Alex, sagot. Napakadali lang ng question mo kasi yung binasa mo ay 1st or 2nd Peter. Bibigyan kita ng doctrines ni Peter before niya sinabi yan. Ang doctrines ni Peter before is who Jesus was. Nasa Acts yan. Anong sinabi nung isa? Pinatay natin ang Messiah. Anong sabi ni Peter? Sabi niya, anong gagawin natin? Sabi nung disciple, anong gagawin natin? Pinatay natin ang Messiah. Ano sabi ni Peter? Repent and be baptized of water. Nasa Book of Acts yan. Ngayon sa Book of Acts, ito ang transitional book para makita ng mga tao na ang Jews ay hindi na Jews. Kailangan mapunta na sila sa church. Si Peter ay hindi na Peter. Kailangan mapunta na siya kay Paul. Ibig sabihin, yung who Jesus was, naging what Jesus did. Tapos from faith plus work na itinuturo mo ngayon to faith alone. Now, paano i-reconcile yan? Napakasimple lang. Kasi tandaan mo, si Peter nagturo mostly for the Jews. So ang mga mensahe niya sa mga matitigas na ulo ng mga Hudyo. Yung aso na pinagsasabihan mo, kagaya ng sinabi ko, yan yung mga kulto ngayon, ang mga Hudyong naniniwala sa Diyos at saka yung mga Gentiles. Now, ito ang isa sa sabi ni Peter na kung babasahin mo lahat ng libro, don't pick and choose kasi magko-contradict sa isa. Look at this one.
2 Peter 3:15. Ito ang sabi ni Peter. Kasi before I said this, si Peter sa Book of Acts sinulat to ni Luke. Kung hindi nyo na alam, kung wala nakakaalam dito, ang Book of Acts ay sinulat ni Luke para ipakita ang history ng mga apostles. Sa 1 through 7 chapters, wala ka makikitang Gentiles doon, puro Hudyo. Sa chapter 8, doon unang-unang nagkaroon ng blessing or bautismo ang unang Gentile. Sa chapter 9, si Apostle Paul na bautismohan, and so on and so forth. Sa chapter 10-11, nabago na si Paul o si Peter ng Diyos. Ngayon, ito ang sabi ni Peter sa isa niyang verse. An account sa 2 Peter 3:15, and account that long suffering of the Lord, yung paghihirap ng Diyos, is salvation. Yung paghihirap daw ng Diyos is salvation. Kanino yung binibigay yung message na to? Sa mga Hudyo, yung mga aso na sinasabi mo. Even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, had written unto you. So ano ang simpleng Tagalog nito? Dahil sa paghihirap ng Diyos, ibinigay sa atin ang kaligtasan. At kahit ang kapatid kong si Paul ay according sa wisdom na ibinigay sa kanan ng Diyos, nagsulat sa inyo. So ano yung salvation na yon? Yung pinag-uusapan natin, that the gospel of salvation, you have received it by faith. Ngayon, kung pupunta ka sa 2 Peter at 1 Peter and 2 Peter, ang message na dyan ay double application, dual application, I should say. Nandoon ang Christian na pinagsasabihan na magbago na kayo kasi dadating kayo sa tribulation na sinasabi ko. So, one verse cannot stand alone. Ano ang ibig sabihin ni Peter nung sinabi niya, even my beloved Paul has written unto you. The long suffering of Jesus Christ gives salvation. Binasa natin ang salvation. So pag pinaghalo-halo mo to, lalabas ka sa ganyang aral. Pero pagka binigyan mo ng parang binigyan mo ng konting understanding, wait a second. Bakit sinabi ni Peter to samantalang sinasabi niya mga aso to? Pero sabi ni Paul dati, you are saved by faith. So that's how you study the Bible. Kasi anong nangyayari ganito eh. Pag lumabas ako sa doctrines ko, pag lumabas ako sa usapan natin, pag nag-preach ako outside, there is no money involved. Hindi ako walang pera. Maniwala ka sa Diyos, ligtas na kayo. Believe the blood. If you wanna know more, you talk to me or you read the Bible. Hindi ko sila binibigyan ng frustration na magbigay kayo ng pera. Samantalang ang doctrines nyo is this. Now nakilala mo na si Jesus Christ, pumunta ka na sa church ng SDA at ituturo pa sa'yo at magbibigay na ng sobre na nakalista pa kung magkano ang binigay. Hindi ba ganon? Lahat kayo dito, hindi ba ganon? Puro pera-pera? I'm talking about money involvement. Ang ibinibigay ko ay freedom of salvation na ibinibigay ni Apostle Paul. Hindi siya nagpipreach na i-frustrate kayo sa pera. Hindi ganon. Kaya nga ang binibigay ko sa inyo is no money involved, but the salvation is done on the cross by Jesus Christ. Now, do you wanna give money? If you wanna give me money, make sure you know you are saved. But if you're gonna give me money like giving money to SDA and Catholic and MCGI and all the cults, nasasabihin nyo magbibigay ako para maligtas, then you're all gonna go to hell. Next question. So, dako tayo sa next na magtatanong, si Ernie Luma. Baka gusto mo magtanong, bro? Bro Ernie? Okay, I think wala siya. Dito siguro kay Tom Si Avila. Brother Emmanuel nagtaas kanina ng kamay, Brad. Baka may tanong. Si Bro Emmanuel. Tapos mamaya Sister Angela magtatanong. Bro, siya may panapasan ako lang, baka pwede makahirit bro na siya. Sige, sige. Bro, sige. Okay. Okay. Mr. Alex, sabi mo, ang aso ay kulto. Pero ang sabi ng Biblia dito po sa Pedro, saka lang siya naging aso kapag ka umalis, tumalikod. Bago siya naging aso kasi binalikan niyang kainin ang soka. Ang tanong ganito,
Saan ba siya umalis? Sa tunay na aral o sa kulto? Umalis, wala siyang inalisan. Yung inalisan niya noon, yung influensya ng demonyo. Kasi tandaan mo, nandito pa ang demonyo sa mundo. Ako, pwede pa akong magkasala. Pwede pa akong maging aso. Pwede pa akong bumalik sa suka ko. Hindi ko iniiwan yan. Baka mamaya makita mo, nasa massage place ako, meron pang happy ending. Iyon, naging aso ako nun. Lahat tayo nagiging aso. Walang excuse dyan. Lahat tayo ay may ugaling aso. Ano ibig sabihin yan? Lahat tayo ay may ugaling animal. Lahat tayo ay may ugaling pagkahayop. Alam mo kung bakit? Kasi tayo ang pinakamataas na uri ng hayop. Pwede tayong maging ahas, pwede tayong maging tupa. Ano ang ibig sabihin ng sinasabing aso na yan? Ang ibig sabihin dyan ay ligtas ka na, nadadala ka pa ng demonyo. So ano ang equivalent nito? Sa aral ninyo, yung mga nagkakamali, aso na mapupunta sa impyerno. Sa aral ni Jesus Christ, yung mga nagkakamali, magbago na kayo kasi ligtas na kayo. So, ganyang intindihin ng aso, ha? Walang excuse dito. Kahit ako pwedeng aso, ang tawagin mo, hindi ako magagalit dyan. Dahil sa pag-iisip ko pa lang, aso na eh. 'Di ba? Pag nagkamali ka, aso na eh. Sabi ko nga, yung lust of the flesh, when you think of that, aso ka na rin. Pag nag-isip ako ng lust of the flesh, aso na rin ako. So walang hindi aso sa atin dito. Ngayon pag sinabi mong hindi ka aso, sasabihin ng Diyos, sinungaling ka. Which is, I'm not a liar, I'm just telling you the truth. Next question. Okay. Last na ito ha. Last na ito. Nasa ito. kasi yung iba baka may tanong din. Last na ito, pwede ba? Sige. Pwede, sige. Sabi mo kanina, brother Alex, yung aso, yung umalis sa impluensya ng demonyo. Ibig sabihin, yung umalis pa sa demonyo ay aso. Sige, sagot nga. Yeah, sinabi ko sa iyo, yung pagkaaso, yung mga aso kulto 'yan, okay? Yung mga hindi pa naniniwala, okay? Yung mga naniwala na, mayroon pa yung attitude ng pagkaaso dahil lahat tayo ay may magkakamali. Kasi ipinepertain mo sa aso eh. Lahat ng tao may pagkaaso. Lahat, including me. At sa mata ng tao, lahat tayo ay puro kademonyohan. Alam mo kung bakit? Hindi ka exclusive. All the thoughts and the imagination of human are evil continually. All the thoughts and the imagination of human are evil continually. Ang Diyos ang nagsabi nun. Hindi naman niya sinabi na all the thoughts of human except Edwell is human. Hindi sinabi yan. Sabi niya all. For all have sinned and fall short. Lahat tayo, all. So ang importante lang dito, maipasok mo yung blood ni Jesus Christ para makita mo yung tunay na doctrines. Lahat tayo ay may kademonyuhan. Walang excuse dito. Walang excuse. So, yung aso na sinasabi mo, yung aso na hindi naniniwala sa Diyos, iyan ang tinatawag na sa impyerno mapupunta. Yung aso na bumabalik sa suka, na kunyari Kristiyano, mapupunta rin yun sa impyerno. Yung aso na ligtas na kagaya ko, pag ako gumagawa ng kasalanan, nai-influence lang ako ng demonyo, pero hindi na niya matatouch ang kaluluwa ko dahil yun ang pangako niya. Ang sabi niya, I will never leave you, nasa kamay na kita, sa future and past, or present, ligtas ka na. Next question. Dako tayo sa next na magtatanong. Nandito si Emmanuel. Bro Emmanuel, magtatanong ka bro. Magandang gabi po. Sige, bro. Kay lahat na nakikinig at saka kay Brother Russia at kay kay Brother. Ano ba pangalan ito nagsasalita? Brother Alex ba? Ang pastor na bastos, Alex. Pastor Alex o Brother Alex, ano po? Kayo naman po yung nadidiyan. Gusto ko lang pong linawin yung inyong sinasabi na itong una kong tanong, yung faith alone. Ano bang ibig sabihin niyo po doon sa faith alone? O pananampalataya lamang? Ang ibig sabihin ng faith alone is respect. Faith means respect.
And then respect is equivalent to salvation according from what Jesus did. Okay? Dalawang klase kasi yan eh. Yung salvation kasi, pag inisip mo, ganito lang, ganito para maintindihan mo. Old Testament, ang kapatawaran ng kasalanan ay dugo ng animal. Temporary yon. Pumapatay sila ng mga malilinis na hayop. Ang number one dyan ay yung lamb, yung tupa, di ba, na inosente. Paano sila mapatawad ng Old Testament? Tinuruan sila ng Diyos. Ito ang makapagpaparemission ng sin ninyo. Ano yun? Blood sacrifice. Pag nagkasala kayo, pumatay ulit kayo. Pag nagkasala kayo, pumatay kayo ulit. Okay? Now, ano ang sabi ngayon ni Jesus Christ sa New Testament? Sabi niya, I am the Lamb of God. Yun na yung, pakimute lang mga brada, yun yung hint. Yung sinabi niyang I am the Lamb of God, yun yung hint na siya ang animal sacrifice. Ngayon, sinasabi rin niya, if you believe, you have eternal life. If you believe, you shall never die. Kanino niya ipinulfill to? Kanino niya, pakimute naman mga kapatid para maliwanag. Kanino niya ini-reveal to? Kay Apostle Paul. Nung bumangon siya, after the resurrection, tinawag niya si Paul. Paul, preach to the Gentiles and to the whole world. Kasi ngayon kailangan maging Christian ka. So ang sagot sa iyo ay, by faith, we are saved. You are saved by faith. And this is the grace of God na ibinigay din niya kay Abraham. Yung grace of God na to ay itinagas niya ng dugo. It's not because of us. Kahit na magluluhod ako dito, maglulupasay ako ditong maging makadyos ako, kung hindi ko naiintindihan yung blood sacrifice niya, I am nothing. So that's the meaning of faith. Next question. Okay. Sabi niyo po kanina, yung pananampalataya ay respect. Tama, ano po? Yes. Hindi ko kasi alam yun eh. Isang talata po yun. Ang hinahanap mo ba yung salitang respect? Apo, sabi ko yung pananampalataya ay respeto. 10 talata Okay. po yun. Okay, kung ang sabi ko sa iyo equivalent to. Okay? Ang sabi ko sa iyo, faith is equivalent to respect. Ngayon kung maghahanap ka ng word na respect, kailangan kitang makadebate para mabigyan kita ng education sa mga ganyang klaseng attempt ng question na ito-throw mo sa akin. Kasi Brad, yung mga ganitong klaseng question, ito yung mga arousal ng bad spirit na naghahanap ka ng word from what I said. Here, I'm gonna say it again. Faith equals to respect. Okay? Yung respect ay hindi mo makikita sa Bible sa sinabi kong katunog ng faith. So ngayon, ulitin ko ha, yung klase ng question mo ay arousal ng evil spirit na pag hindi ko nasagot, wala pala, matatawa ka. Yan yung mga tinatawag na low-level question, very uneducated, kaya mag-rise up na kayo dyan. Huwag na kayong, umalis na kayo sa ganyang question kasi hindi papasa sa akin yan at mapapahiya lang kayo. Next question. Okay. Alam niyo po, gusto ko naman po maging honest sa inyo. Kasi yung inyo pong sinasabi na, ano ba sabi nito? Yung, kumbaga ay para may diwa ng demonyo. Na Yes. hinahanap ko kung ano po yung nasusulat. Hindi naman ako naggaman ng debate. Ano po? Alam niyo po kasi, ang sabi po ni Apostol Paul ay huwag hihigit sa nasusulat. Di po ba? Nang ang Panginoong Hesus ay tuksohin po ng dyablo sa ilang sa pamamagitan ng kanyang mga pamamaraan maging nga si Lucifer nasusulat ang sinasabi niya. Si Jesus Christ lagi po ang sagot niya na susulat. Siguro po hindi natin pwedeng ilapat na yung pong nagtatanong ng hinahanap ay kung ano ang nasusulat ay ito po'y may diwa ng demonyo. Kasi ang ibig ko po lamang sabihin ay hindi ko po alam kung saan nyo po nakuha talata na yung pananampalataya ay respect. Kasi yun ang Okay, Brad, excuse me, mukhang naglalahad ka. Magtanong ka na lang at mag-debate tayo kung gusto mong magbigay ng presentation. Okay. Kasi nagpipong ano po kung pipide. Tayo naman po ay Tanong ka lang. sabi nyo
yung faith ay faith alone, ano po? Tapos parang sinasabi niyo ang SDA faith and work, ano po? Ngayon, ang gusto ko pong marinig po sa inyo, doon ba sa pananampalataya ni Jesus, nung siya po ba ay magliligtas, wala po ba itong kalakip na gawa? Wala. Kasi ang hindi nyo naiintindihan, dalawang klase ang tao sa mundo nung bumaba siya. Ang isa yung chosen people, yung mga Hudyo. Ang isa ay ang Gentiles. Nung bumaba siya, nagkaroon na ng Christian. So naging tatlo na. Kayong mga SDA, hindi pa kayo nagpupunta sa Christian na faith alone. Nandun pa rin kayo sa Gentile and mixing of Jews na political understanding na kailangan gumawa para maligtas. Kung gawa ang basihan nyo ng kaligtasan, dapat hindi na bumaba si Jesus Christ. Naiintindihan mo ba to? Sana hindi na siya bumaba at sabihin na lang niya, pag hindi mo nagawa ito, you'll go to hell. Hindi mo binigyan ng emphasis, hindi mo binigyan ng identity, hindi mo binigyan ng specificity or specification yung sinabi ko about the blood. Yung blood iniiwasan nyo. Pero pag sinagot nyo, blood is enough. Pero may gagawin pa. So, again, hindi ako nagdadagdag ng doctrines. Nagdadagdag ako ng paliwanag, pero hindi ko sinasabing ito ang sundin nyo, yung paliwanag ko. Ang sundin nyo yung sinabi sa Bible. Hindi ako nagdadagdag. Kayo kay Ellen G. White, ang dami nyong idinagdag. Nandyan yung pag nagsimba ng linggo, may mark of the beast. Nandito yung sinasabi nyo si Ellen G. White kagaya ni Apostle Paul. So, mga heresy and apostasy, kaya yan. Kaya I challenge you na wag kang lumaban ka sa debate at saka understand this. Yung mga tanong mo na, meron bang alone? Saan mo nakuha yung respect sa Bible? Sinasabi ko, that is an attack from the spirit. I never ask you, any one of you here, hindi ako nagtatanong ng alam kong wala. Ang tanong ko ganito, bakit mo sinabing respeto? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko sasabihin sa iyo na meron ba sa Bible. Kasi para sa akin, kagaya ng sinabi ko sa iyo, that is a question of uneducated. Ayan yung mga nadidisib ng demonyo. Kasi dalawa lang ang pinag-uusapan natin dito. Ang Diyos at ang demonyo. Kung ako ang demonyo, ikaw ang nasa Diyos. Kung ikaw ang demonyo, ako ang nasa Diyos. Ganun lang ang pinaglalabanan natin dito. So paano natin malalaman yan? Ang ipinakikilala ko is faith alone from what Jesus did. Ikaw naman ang pinakikilala mo, faith and works na kailangan gumawa kayo and there is money involved. Next question. Okay. So, ito yung huling tanong ko muna, gawa ng parang iba makapagtanong. Kasi nalito lang ako doon sa sinabi nyo na si Kristo nakapagligtas ay wala sa pananampalataya niya upang siya makapagligtas ay walang gawa. Yung po bang ginawa ni Kristo na pagsisakripisyo ng kanyang sarili sa krus, hindi po ba yun gawa? Gawa iyon. Pero siya ang gumawa. Kaya nga lagi kong sinasabi, kaligtasan ay gawa ni Jesus Christ. Hindi natin gawa. Ngayon, kung kita mo ang tanong mo, gawa pala yun. So ano ibig sabihin? Gawin din natin. Magpapako din tayo sa krus? Ganun ba ang ibig mong sabihin? Hindi ganun. Kaya nga sinasabi ko to, pakimute ha, sinasabi ko, the salvation was done on the cross by Jesus Christ. Sino ang gumawa ng salvation? Si Jesus Christ. Sino ang nagtagas ng dugo? Si Jesus Christ. Sino ang naghirap? Si Jesus Christ. Ngayon, ano ang gagawin ng tao? You must believe. You have to have faith kasi yun ang sabi niya. By faith, you are saved by the grace of God. Ano yung grace of God? Iyon yung work na ginawa niya. Ano to? Regalo. It's the gift of God. Is it because you are SDA? No, it's not of yourselves. So what am I gonna do? Sabi niya, not of works para ang SDA hindi makapagmalaki. So ano ngayon ang gagawin ko? Dahil ligtas ka na, you are created to do good work. But be careful, there is judgment seat of Christ. In 1 Corinthians or 2 Corinthians 5:10, lilitisin ang katawan mo. Take note, pag maganda ginawa mo, regaluhan pa kita. Pag pangit, wala kang regalo,
But I assure you, you yourself is saved on the day of the Lord. Iyan ang gospel of Apostle Paul na inililiko ng lahat sa inyo. Next question. Okay. Thank you, brother. Ah, Lang. Okay na ba? I Ako, think kung meron pa ibang magtatanong para Okay. makaano yung iba kasi konti na lang din oras. Brad, ulitin na, Monday, Tuesday naman to. At kagaya ng sinasabi ko, pag hindi kayo satisfied, mag-debate tayo and then just keep asking. Tandaan nyo, ulitin ko to ha. Kung pine-personal attack kita, gusto ko ring maramdaman mo kung bakit ka inaatake. Kasi yung personal attack ko, hindi para daling ka sa impyerno. Yung personal attack ko para makikilala mo yung blood, and that's the way I am. Next question. okay. May tanong pa sana akong isa pero bigay ko na muna sa iba. Sige, Sige bro. Maraming It's salamat. time with it. So dito muna tayo sa comment bro. Sabi ni Jaime, tanong ko sa speaker, kaya bang buhayin ng tao ang spiritual aspect ng buhay sa context ng Efeso 2:1? Yes, yun ang talagang gist. Yun ang important life na pwede mong na magbibigay sa iyo ng buhay. Dalawa yung buhay eh. Isang buhay buhay na walang hanggan sa langit at buhay na walang hanggan sa lupa. Ang tawag doon ay second death. Okay? Now, before Ephesians, kung hindi mo pa naririnig yung gospel sa blood, we are all dead in sin. Lahat tayo patay. Ano yung patay na to? When Adam and Eve sin, we are all destroyed. We are all dead man walking. Tayo ay naglalakad ng flesh and soul. Kaya nga sabi, Adam, naging ano na siya, when they sin, they are body and soul na lang. Kaya nga ang sabi, nung kinreate si Adam, and Adam was created perfectly in the eyes of God, in his own likeness, gaya ng God. Pero, nung nag-disobey, nawala na yung likeness of God spiritually, umalis na. So tayo ngayon is 2/3 of a man. Kung hindi nyo pa nakikita yung blood ni Jesus Christ, 2/3 pa rin kayo. Ako, kumpleto na ako. Mamamatay lang yung katawan ko, kasama ko na ang Diyos sa langit ngayon. Pag tinanggap mo yung sa Efeso 2:8, then magiging kumpleto ka uli. Pupunta sa iyo yung spiritual nature or spirit of God to assist your soul na kahit anong gawin ng soul mo, ligtas ka na. Kaya nga tinuturuan yung soul mo, wag nang madala sa katawan. Tatlo tayo ha, body, soul, and spirit. So yes, nagbibigay ng buhay ang Ephesians kasi nandoon ang buhay. Kung hindi, patay. Yung patay na yon, it's not dead. Buhay na walang hanggan sa impyerno. Sana maliwanag yan. Next question. Ako nga, isa lang. Wait lang Angela. Bro, Sige, bro, ipasok magtatanong mo ako yung... dito Brad, Kasunod Yes, ako, bro. bro. Alex, good evening. Ipapasok Ako, mo muna isa si lang, Bro, isa Lita, Angela. lang. magtatanong. Si Angela Pwede muna. makakontribute? Pwede Yes, makakontribute tatawagin ko ng kayo. sagot? Bro, tatawagin ko kayo ha. Unahin muna natin ladies first ha. Si Angela muna. Sige. Isa lang sa akin. Isa lang ha. Isa lang sa akin, hindi na ako magne-next question at ako'y gabi na papagalitan ako. Eto. Sabi kasi dito sa Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Paliwanag nga po, please. Okay, pag binasa mo yung Jeremiah, Daniel, Isaiah, Psalms, everything, pagka hindi yan spiritual, ay physical. Kasi physical feeling ang ginagawa dyan ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng sinasabi mo totoo and I think it's pertaining to spiritual. Okay? Wala pa dyan. Pakit-pakit mga kapatid.
Okay, so ang nangyayari kasi diyan ay yung spiritual message na to, yun yung pasabi sa mga Hudyo at pasabi rin yun sa mga Gentiles that time. Walang ibig sabihin yan para sa ngayon na sabihin na kung ang sinasabi ko, kung nagmumura ko, kung nagsasabi ko si Nash Benavides ay butanding, kung si Melchor ay tiyanak, yan ba ay makadiyos? Hindi makadiyos yan. Yan yung tinatawag na kasamaan ng katawan. However, gusto ko ba yon? Nakukonvict ako dyan pag sinasabi ko. Kaya sinasabi ko, meron din akong kademonyohan. Ang lagi kong sinasabi dito, ayokong suportahan ng masasama, nilalabanan ko lang yung mga demonyong espiritu teeth to teeth. Kung lahat tayo dito, Sister Angela, ay magiging hallelujah, praise God, lahat tayo ay maloloko. Lahat tayo ay madideceive. Kasi nasa Laodicea part na tayo ng church, the seventh churches na, the seventh na tayo, nandito na yung mga apostasy and heresy. Maliban sa 6, nakita mo yung Philadelphia Church, nandoon talaga yung labanan, the Reformation. Pagdating ngayon, na malapit na tayo sa katapusan, yung binasa mo sa Jeremiah, it's about doctrines. Live a good life. It's about conviction. Live a good life. Pero wala pa doon yung tinatawag na by the blood of God you are saved. Wala pa doon. Binibigyan lang ng contextual, the law of God supposed to be living a good life. Ang salvation niyan, pag idinikit mo yan sa salvation ngayon, ang mangyayari dyan, what if I fail? Kung sasabihin sa iyo ng mga nagtuturo, then you go to hell. Pero ang sabi ni Jesus Christ, if you fail, ibe-burn ko lang yan. But you yourself is saved, although as by fire. Yung fire na yon, yun yung naglinis. Yun yung dugo niya naglinis na your sin is forgiven. Today, tomorrow, and forever, I will never leave you kasi sa'yo ko nakatira. Next question. Brad Russia, meron lang kay contribute na sagot. Pwede? Actually, ang gagawin nyo lang talaga magtanong, hindi kayo sasagot dito. Sister Angela, thank you. Unless papayagan kayo ng speaker. Itatanong ko na lang, Brad Ross. Russia. Wait lang, Itatanong ko na lang. Taiblaan, wait lang ha. Kung ay iano kasi natin, ililinya natin ba para hindi kayo mag-uunahan. Pero tatawagin ko naman kayo lahat. Si ano muna, si Lito Baldorado ng Iglesia ni Cristo. Magtanong ka, bro. Okay. Ito, tanong ko. Anong uring pananampalataya ang makapagliligtas? Buhay o patay? Buhay na pananampalataya. Yung buhay na pananampalataya, pagka nakita mo yan, hindi na yan mamamatay sa'yo. Kasi masisircumcise ka ni Jesus Christ. Nasa Colossians 2:10, if you have that life of faith, nakalagay doon, you are complete with God. Pag pumunta ka sa Colossians 2:11, nakalagay doon, Jesus circumcised you with the circumcision made without hand, but by putting off or separating your body of flesh, the sin of the flesh, from your soul. So, buhay yon, hindi na siya aalis, at saka you shall never die. Yung sinasabi mong patay dyan, yung gawa na sinasabi ni James na faith without work is dead. But you have to read the whole book. Sinabi doon, the body without the spirit is dead. So faith without work is dead also. That spirit is not within them yet. Although, yung mga sinasabihan niya mga Hudyo that time ay namumuhay pa ng pangit. So it's about tribulation timeline. It's about future event yung sinasabi niya dyan. Take note of this. When you read the Bible, you have to do the first verse. Ano ang sinabi sa James 1:1? I am the follower of Jesus Christ. This message of Israel scattered abroad. 12 tribes of Israel scattered abroad. Mainly for the Jews, physical salvation. But we can learn something. Okay na bro, next question. Isa pa. Sandali, Brad, ulitin ko na. Brad, pag nagtatanong ka, hindi, Brad, ganito yon. Kung hindi nyo matanggap yung sagot ko, Brad, i-debate nyo ako.
Hindi, tatanggap ko lang, kailangan mahaba na. Okay na yun. Eto, kagaya ngayon, pag pinatigil kita dito, meron akong right dyan. Pero kung babastusin mo ako, mababastos kita. Ganyan ba gusto mo? Hindi naman kita binabastos eh. Inaawat lang kita. So, Okay na. pambabastos yun. Pambabastos. Ano na lang bro, Lito. Kasi program niya to bro. Sige, Maghintay sige. ka talaga Hintayin ko na lang. Sige. hintayin mo na lang bro. Okay. Salamat bro. Uulitin ko. Kung gusto nyong gumawa ng ganitong program, irerespeto ko Ano, yung nagbabayad ka ba dyan? kagaya ngayon, talagang bastos ka, 'di ba? Pinakikita mo na bastos ka. So ngayon, bibigyan kita ng last question kung gusto mo. Okay, question. Yung bang sinabi ni James na ang pananampalatayang walang gawa. Yan malinaw yan. Pananampalatayang walang gawa ay patay. Naniniwala ka ba ron? Na yung pananampalataya walang gawa, patay. Sa mga tuwid, ang pananampalataya mo, patay. Makapagliligtas ba yung pananampalatayang patay? O hindi? No, hindi makakapagligtas yan sa gawa ng mga, yung sinasabing sa gawa, maliligtas ka. Hindi ka maliligtas doon. Ang kaligtasan ay by faith. Ngayon, pag iyan ang kinuha mong verse, ang lalabas sa inyo ay kulto. Pera-pera lang. Sinabi rin ni James, our father Abraham believed God and it's counted for him as righteousness. He believed. Tandaan mo, double application ng book of James. Pag kumuha ka ng isa at nilagay mo sa iglesia ni Cristo, faith without work is dead. Paano naman yung sinabi ni James na our father Abraham believed God and it's counted for him as righteousness? At ang sabi ni Paul, if you work it not but believe it, it is counted for you as righteousness as pertaining to Abraham. So don't pick and choose. You know what? I want to challenge you sa book of James alone. Sa book of James alone, patutunayan ko sa iyo na ang pinagsasabihan ni James is for the tribulation, non-believer, hindi believer. Sino sa inyo ang lalaban dyan? Mag-message kay Brother Russia sa book of James lang. Ang challenge ko na ang message na to is from the church to mainly to the tribulation timeline sa mga kultong Hudyo to na hindi naniniwala sa blood. And that is the message of James. Yung libro na yan. Next question. Pwede na ako, Brad Russia. Wait lang tayo blaan ha. Shoutout muna sa ating nasa live dyan si Aladin Gregorio, lagi-lagi yan. Shoutout kay Patrick Gonzalez, kay Jaime Villafranca, ayan. May tanong dito bro, Brad, paano ba natin lalabanan ang mga, ito na nga yung, nasagot mo na to, di ba? Anong tanong? Yung sweatek at mga basa. Actually, hindi ko alam yung word na sweatek. Paano labanan? Labanan? Yung sweetik kasi dyan, yung parang bonfire sa pera. Paano lalabanan? Mahirap labanan yan. Kailangan mong ma-identify na ligtas ka na bago mo yan malabanan. So, to identify na ligtas ka na, it's a process, Kasi yung mga tao na fanatic, yung mga wordings kasi ng mga sweetik na pastors, nakaka-hypnotize yan sa pagkatao mo. Sa pagkatao mo, nahihypnotize ka niya na, pag hindi ko nasunod, baka mamaya hindi ako mapunta sa impyerno. Unti-unti mong alamin ang Diyos. At unti-unti kang makinig sa mga message na sinasabi ko. Kasi ito ang panglaban sa mga sweetik na mga money hunger na kahit na ipakakain nyo na sa anak nyo, kukuhanin pa nila. Example dyan, si J.I.L. Villanueva. Alam mo ang sabi niya, last preaching niya, huwag mong nakawan ng kaba ng Diyos at magdagdag kayo ng pera dito sa church na itatayo niya kasi may bagong tahanan ng Diyos. Hindi tahanan ng Diyos yan. Yung titulo niya nakapangalan sa kanya. At saka meron din siyang binanggit na hindi ko naman kailangan ng pera niyo Sa dami ng miyembro natin dito, magsabi lang ako ng 1 pesos each, milyon na rin ang pera na to. So it's all about money. JIL is all about money. To stay away from the sweetik, keep listening to the Word of God.
Keep listening sa sinasabi ko sa inyo, mawawala kayo dito. Tandaan nyo ha, hindi ko kayo miyembro, miyembro kayo ng body of Christ. Wala akong member dito dahil hindi ko kayang magligtas. Only Jesus can save you. Next question. May raise ng hands, naka-line up ba sila? Sino ba yung naka-raise ng hands? Actually, meron kasing nag-ano sa akin patungkol sa buhok ko. Ayan. So, shout out dyan kay brother, sino to? Si brother Romy Jimenez. Pwede ba akong magtanong, bro Alex? Brother Alex. Anong sa palagay mo yung konting sagot lang patungkol sa buhok, yung mahabang long hair na lalaki? Okay, susunod natin si Brother Patrick. Yung tungkol sa long hair na lalaki, o kalbong lalaki, o kulot na lalaki, that doesn't mean anything right now. However, during the Old Testament, biblically, merong message yan sa mga mahabang buhok sa babae. Sa babae, napag-aralan ko yan, pero hindi ko maibigay sa'yo. Sa babae, meron talagang biblical meaning na nakakaano sa God, So pagdating sa lalaki, I cannot see anything wrong kahit na magpahaba ka ng buhok, magkulot ka, the way I know God, the way I know the wisdom of God, okay? It's just for identification. Halimbawa, pag nakatalikod ka, hindi ba medyo mataba ka, at sabihin ko, ang taba naman ng babae na to. Pagharap, uy, lalaki pala. Di ba? Ganun lang yon. Walang, for just identification na. Wag naman taba talaga, bro Alex. Ano ba? Cute lang. Healthy, cute. Sige. Sabi ko, ang taba. Hindi kasi, Brother Ruel, ang type ko kasi medyo mataba. So, baka type ko to. Paglabas pala, ay, lalaki. Si Rasya pala. Ako pala. Sige, tuloy na. Nagtanong ka kasi bro Rasya eh. Kasi merong nagtanong sa Wait lang ha, nag-feedback tayo. Si Brother Patrick, tignan natin. Yan. So maraming salamat. Brother Patrick, ikaw na susunod dito, bro. Pasok yung tanong mo. Good evening po. Good evening, Brad na Rasha, Brad Alex. Brad, tatanong ko lang po, daily po sa everyday lives natin. Medyo sensitive po to. Nakakaramdam tayo ng evil lust, mga kalaswan sa pag-iisip, sa nakikita natin sa araw-araw, mga pababae, mga palalaki. Nakakaramdam po tayo ng hindi magandang pag-iisip, nakikita. So my question is, paano po ba natin malalabanan to? Halimbawa, may nakakausap tayong sexing babae, macho, lalaki, nakakaramdam tayo ng hindi maganda. So, ibig sabihin to the point na nag-master po tayo. Ayoko na lang sabihin yung buong word. Nag-master po tayo kasi hindi natin malabanan yung temptation. Ibig sabihin po ba nito nagkakasala tayo tsaka mahina ang ating faith? Nakamute. Hello? Nakamute bro, nakamute ka, bro Alexander. Bro, wag niyong i-mute yung ating speaker, bro, ha? Kung makikita mo dyan, Alex, Hello? kung sinong nag-mute. Narinig niyo po ako? Nakamute ka, Alex. Hello? Kita kung Nadidinig sino, ka, bro, Patrick. Okay, nadidinig ko yung question. Okay, nadidinig ko, sana wag niyo ako i-mute, Hindi maganda yung gano'n. Yung talagang nararamdaman po nating burning sensation, yung gano'n po na talagang hindi natin mapigilan. Okay, nakuha ko na yung question mo. Ang wording na sinasabi mong master, ibig sabihin yan ay masturbation. Bibigyan ko ng emphasis yan. I'm doing it. I'm doing it. I'm a living person. I'm the highest form of animal. Ang sabi ng God is this. Hindi ko mo-save Christian ako, exempted na ako sa sinabi ng Diyos na all the thoughts and the imagination, which is that thought, yung lust, of human are evil continually. Am I human? Yes, I am. Do I think that thoughts? I do. So anong ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin hindi na ako ligtas? Ligtas pa rin ako. Ibig sabihin lang nun, mas nananaig pa sa'yo yung kademonyuhan ng katawan mo rather nang to give it to God.
Be holy for I am holy. Okay? Now, marami akong kagaguhan. Dati. May pera ako. Isang click lang, diretso sa massage. Happy ending. It's so happy. Diba? But that is the lust of the flesh. Yan yung, Kristiyano na ako ha. Later part of my life, 5 years na alam ko, ligtas ako, pero somehow, ang dami ko pang kagaguhan. I'm doing all those things. So, ang tanong ni Brother Patrick, mahina ba yung faith mo? Yung faith mo, hindi mahina kasi naniwala ka na. Mahina lang ang katawan mo labanan ng kademonyohan. Kaya kailangan mong laging isipin ng Diyos na sa mga gumagawa ng ganitong klaseng lust, sa mga gumagawa ng ganito, isipin ninyo pag nakikipag-sex kayo or nagma-masturbate kayo ng too much to the extreme na nakakasira na ng pagkataon nyo, nakatingin sa inyo ang Diyos. Okay? Is it bad to masturbate? No, it's not. Kasi sa health reason din yan for the prostate. Kasi yung prostate natin ay mag-enlarge yan, mahirapan tayo for the benefit of health. Sa babae naman, yung mga muscles nila. But aside yung pag-uusap ng kalaswaan dyan, hey, lahat tayo malalaswa. Lahat tayo makasalanan. Kaya importanteng malaman natin, hindi natin pwedeng husgahan ng prostitute. Hindi natin pwedeng husgahan yung mga taong magnanakaw, yung mga taong nangangalo niya. Huwag natin husgahan na hindi na sila mapupunta sa langit. Ang gawin natin, ipagdasal natin na sabihin natin, sana tinanggap mo si Jesus Christ at sana mabago ka pa. Kasi hindi maganda yung ginagawa mo. Ganon ang tamang pag-convict sa tao. Kaya ako ginagawa sa inyo yung harapan na ganito kasi we're talking person to person at saka iba sa inyo nagpi-preach. Diba? So ganun ang labang ko sa inyo. We are saved by faith, not of works. Brother Patrick? Okay. Second question po. Paano po ba natin madidistinguish yung tinutukoy ni Jesus sa Matthew 7:15, yung wolf in sheepskin? Paano po ba natin malalaman kung sino to mga ito? Okay, napakasimple lang yan. Napakasimple. Ang isang example dyan ay pare. Ang isang example dyan si Eddie Villanueva. Ang isang example dyan sa Eddie Villanueva, hindi ang MCGI kasi ang MCGI mga exposed, masasabi mo talaga na hindi sila yung ganung talagang parang mga holy ano. Yung mga Hudyo, yan, paano mo sila mahuhuli? Mahuhuli mo yan when it comes to money. Mahuhuli mo yan when it comes to doctrines. Ang sasabihin nila, magpakabuti na kayo. Those are all good. Ang sasabihin nila, tumulong ka sa mga tao. Those are all good. Wala akong against dyan, ha? Pag tinanong mo sa kanila, pag hindi ba ako nakasunod, ligtas pa ako? I'll see later. Pag sinabi nila na hindi na, o pag sinabi nila Diyos na bahala sa'yo, tumakbo ka sa kanila. Away from them. Doon mo makikita na may sungay sila sa likod, may buntot sila sa likod, hindi mo lang nakita. So that's how you identify. Pag sinabi nilang Diyos na bahala sa'yo at sinabi nilang hindi ka ligtas, ito yung mga pera-pera lang at saka they're covering themselves as holy. Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ang number 1 dito si Cyrus. Si Cyrus, Brother Rasha, may pending debate kami. Baka pwede dito mo pakidala. It's about the book of Ephesians yata ang topic namin. So, dyan mo makikita, pera-pera lang, holy-holy lang, pero sila ay mga demonyong espiritu. Last question, Brother Patrick. Okay, last po. How 100% sure are you po na kayo po yung talagang nagdadala ng tamang aral about salvation at yung the rest po ay kulto lang at mali-mali at saka ano pa ba yun at saka paano po kaming makaka-assure na talagang yung sinasabi niyo po ay totoo at tama po na dadaling kami sa langit. Thank you. Okay, unang-una, ang assurance na dadalhin ko kayo sa langit ayon sa doctrines ay hindi kita kinukuhang miyembro.
Kung papansinin niyo, wala akong kinukuha ditong miyembro. Ang gusto ko, maging miyembro kayo ni Jesus Christ according from the gospel. Iyan yung unang patunay. Kailan niyo ko nakita na magsabi na tulungan niyo ako sa pera? Kailan niyo nakita na kailangan ko ang suportan niyo para mapanatili ko ang pagpipreach? Wala kayong makikitang ganyan. Alam niyo, palagay ko, blessed lang ako na nagagawa ko to. Sa lahat, somehow, na gumagawa ng ganito, somehow iniisip nila, this is a career to make money. The true believer na nagpipreach ng may pera, na blessing ng God na ganito, this is the least I can do for God. Okay? However, sa mga OSAS preachers, they're doing it and they're asking for blessing from God na sana masuportahan din sila. So I'm not against that. So yung sinasabi ko sa iyo, Brother Patrick, you are assured na wala kang frustration about money. You are part of the body of Christ na hindi kanya ihiwalay. So ngayon yung tanong mo kanina na paano ko nakakasigurado na ang aral ay tamang aral na binibigay ko? Inaral ko ang buong Bible magmula Genesis hanggang Revelation. At inaral ko kung nasaan ang Kristiyano. Nasaan ba ang Kristiyano? Nasaan ang time ng Kristiyano? Nasa time nung namatay si Jesus Christ? Nasa time nung tinawag niya si Apostle Paul? After the resurrection, he called Apostle Paul the last apostle. At nagsulat siya ng 13 books. From Romans to Philemon, no work involved. If you pick and choose, you will see work. But if you understand and analyze the book, there is no work involved. The book of Hebrew was written by Apostle Paul. Ibang doctrines, ibang message yon. Paano ka makasigurado? Ang dala ko ay gospel of truth ni Apostle Paul and I'm not preaching any other gospel kasi ang sabi ni Apostle Paul, if you preach any other gospel beside the gospel that I'm preaching unto you, isumpa mo yon. Kaya lahat ng nagtuturo ng faith and works sa salvation, isinusumpa ko kayo in Jesus' name, magbago na kayo. Next question. Okay. So, merong comment dito kanina bro na sabi niya, ang sagot niya ay kayang buhayin ng tao ang sarili na. Ito yung sa Efeso 2:1. Sabi niya, hindi niya naiintindihan ang question. Na-refresh ko na, pakilinaw ng tanong kasi ang analogy, hindi kayang buhayin ng tao ang sarili niya kung patay na. Kaya kung kayang buhayin, how then kung hindi naman kaya, why? Okay. Kaya, ang tinatanong dito yung spiritual, okay? Maliwanag ang paliwanag ko kanina. Ngayon, pag wala kang blood, we are 2/3 of a man. Flesh and soul. Yung kayang buhayin na katawan, kahit ilang beses mong buhayin ang katawan sa Old Testament, na binuhay si Lazarus, may binuhay si Apostle Paul, may binuhay si Apostle Peter, buhay ba sila? Patay din sila, di ba? May message kasi yan. The Jews required a sign. Kailangan bumuhay ng patay, magpagaling, para makilala ang Diyos. Ngayon, yung sinasabi mong kayang buhayin ang pagkatao, ito yung sinasabi ko ay spiritual. Yung spiritual na to, patay to without the blood. Yung pagkapatay na to, pag namatay ka, yun yung second death. Okay? Nung nabubuhay tayo, patay na tayo. Pag namatay ang katawang lupa natin ng walang blood, yun yung second death. Mapupunta ka sa impyerno. Kailan nabuhay yan? Nung sinabi ni Jesus Christ, if you believe, you have eternal life. Sinabi ba yan sa katawang lupa? Hindi. Kung hindi, sinungaling si Jesus Christ. Mamamatay tayo eh. But sabi niya, have eternal life. Hindi ba? Think. Analyze it. Jesus said, you shall never die. Think. Mamamatay ba yung katawan mo? So sinungaling si Jesus nun, di ba? But no. He's not a liar. Ang sinasabi niya yung katawan mong spiritual, yung kaluluwa mo. Makukuha mo yan sa paniniwala sa blood. I-ginastify yan sa Efeso 2:8.
By the grace of God, ye are saved through faith. Sa pananampalataya lang. It's not because I'm a good guy. It's not because I'm giving money. It is because of the gift, not of works, lest no man should boast. Next question. Si Tiffany, nakataas ang raise na. Si Tiffany. Okay po, Sir Alexander, magandang gabi. Sir Asya, magandang gabi. Sir Ka, lahat na tayo nandito, magandang gabi. No? Opo. Sir Alexander, pwede apat ang tanong ko. Okay lang sa'yo. Okay po. Okay po. First question po, saan ka naligtas po, sa dugo o sa grace? Both, okay? Both. Kasi yung grace of God is equal to blood of Jesus. Yung grace of God na regalo niya ay galing sa dugo. So, co-equal yan to each other. The grace is the blood and the blood is the gift. Next question. Next question po. Are you a Jew or a Gentile? Okay, I was a Gentile before. Now I am a Christian. Right now, pakimute. Right now, tatlo lang ang group, pakimute. Tatlo lang ang grupo ng tao ngayon. From the Old Testament, dalawa lang ang grupo. Either you're a Jew or a Gentile. Pag gusto mong maging Jew, ang tawag sa iyo is proselyte Jew. Ibig sabihin, naging Jew ka lang, pero hindi ka original na Jew. Ngayon, tatlo na yung grupo. Isang Jew, isang Gentile, at isang Christian. Sa panahon natin ngayon, I'm a Christian. So lahat tayo kailangan maging Christian from the blood of Jesus Christ. Next question. Okay, number 3. Yung pure gospel ba ay parang ba sa Gentiles? Okay, yung four gospel is for the Gentiles and for the Jews. Pakimute mga kapatid. Yung four gospel na tinatawag mo, ang tawag doon ay canon book, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? May identification yan. Si John para ipakilala yung Diyos. Si Matthew yata kung ano yung sinabi ng Diyos o kung paano ipatutupad. At saka yung kay Luke. Itong tatlong gospel na to, repetition yan. Yun yung tinatawag na the kingdom gospel. Kingdom gospel, yun yung paghahari sana ni Jesus Christ. And a little bit of spiritual gospel, if you believe that time, you are sealed and saved also of the salvation coming from the believing that Jesus is the Messiah, Jesus is God. That's the four gospel. Ngayon yung gospel of salvation, tatawid ka sa after the resurrection at makikita mo yan sa Romans to Philemon na iyon yung tinatawag na spiritual gospel salvation sa book of Paul. Sa four canon gospel is a mixture of physical dealing of kingdom gospel and spiritual dealing of the salvation. Next question. Next question ata yan. Last question po. Saang book po nag-umpisa ang grace sa mga Gentiles? Saan nagsimula? Sa libro ni Abraham. Okay, pakimute. Sa libro ni Abraham or sa pagtanggap ni Abraham, Abraham believed God and it's counted for him as righteousness. So lahat ng grupo doon na maniniwala sa belief ni Abraham that time ay saved by God. Yun yung grace of God. Binigay din ng grace of God kay Noah. Okay? Yung grace na yun is physical dealing. Okay? Pag naniwala ka, God will impute you righteousness. But however, that time, God has the right to take off that righteousness. Like what David said, Lord, don't take off the Spirit. Pero tungkol kay Saul, kay King Saul, dahil walang ya siya, binigyan siya ng power to be a king dahil sa kademonyohan niya, tinanggal niya yung espiritu, kaya si King Saul ay napunta sa impyerno. So doon nagsimula yan. Those are temporal grace. Okay? Now, God is dealing with that. God has the right to deal because He is God. Now, yung grace na yon from Abraham to now, ngayon is a permanent grace sa mga true believer, and that is from the blood of Jesus Christ, the Lamb sacrifice.
siya yung tao noon. Siya yun. Dati animal sacrifice, ngayon siya yung naging animal. So ang grace na nakuha natin ngayon is the gift. Regalo na kailangan nating paniwalaan at tanggapin. Nung unang panahon ng Old Testament, ibinibigay niya yung grace. Pumipili siya. Ngayon, kailangan tayo ang pumili. Next question. Okay na po. Salamat po, Alexander. Russia, Okay po. pwede pa ba ako magtanong, Russia? Actually, ikaw yung susunod dito, bro, Carl, sa listahan. Ulit ko muna si Hindi pa ako Stephanie. magtanong, bro. Silito, bro. Mamaya, bro, ibabalik ko naman kung wala na talaga ba. Pero meron pa kasing hindi pa nakatanong. Shoutout sa kay Aladdin Gregorio. Ayan, lagi-lagi yan. Bro, Carl. Question Okay. mo, bro, Carl. Panat? Okay, Alex, posible ba na ikaw ay nangangaral ng ibang gospel? Posible ba 'yon? Hindi. Imposible yan, Brother Carl. Nakalaban ko. Imposible yan. Kasi ang pinipreach ko ay yung blood sacrifice ni Jesus Christ. Alone. Nandito lang ang kaligtasan. Yung kalimitan sa lahat, nag-uutos na nawawala ang salvation. Hindi iyan ang gospel ni Apostle Paul. Ang ipinipreach ni Paul ay you are sealed and saved until the redemption, until you die. When you die now, you'll get caught up first and then followed by the living person like me. Pag ang rapture ay next year at patay na ako, then magra-rise up muna yung body ko, yung glorified body ko. Pero pag namatay ako, spiritually, kasama ko na ang Diyos. Makikita mo yan sa Ephesians 2:4-6. We are now seated in heavenly place. Sa Colossians 2:11 or 2:10, we are complete with God because of the blood. Hindi ako nagtuturo ng any other gospel. Kasi ang any other gospel, sabi ni Apostle Paul, ay isumpa mo daw. Next question. Okay, naitanong ko 'yun, Alex, kasi ang sabi sa akin ng Holy Spirit, ikaw ay bulaang mangangaral dahil puno ka ng pot. Ngayon ito ang tanong ko. Ayun bang sabi mo kasi ikaw ay nagma-masturbate pa? Pag nagma-masturbate ka ba, may banal na espiritu sa'yo? Yes, ang nagma-masturbate ay influence siya ng lust of the flesh na sa buhay ngayon ay is part of our body. Okay, part ngayon 'yon. So ngayon, paano mo nagagawa 'yon? Ang explanation ko diyan, as you get older, as women get older, humihina ang sex drive niya, nagkakaroon ng menopausal. Okay? So, ang tanong mo, nasa akin ba yung Holy Spirit? Of course, hindi na siya aalis. Pero ang ano doon, pag ginawa ko yung mga bagay na yun, dati nag-iisip ako sa labas. Ngayon, nagiging lesser evil na ako. Nandito pa sa katawan ko ang kademonyohan. You know why? Ano ang sabi ni Apostle Paul? There is no good thing in my flesh. If I sin, it is not I that do it, but the sin liveth in me. Yung katawan natin, kahit anong gawin mo, kahit bigyan mo pa yan ng bleach, kasalanan yan. Yung kumain ka lang ng marami, kasalanan yan. Alam mo kung bakit? You should eat enough food. Pag uminom ka ng alak, kasalanan yan ng marami. Nakakasama yan. Pag nagpa-araw ka ng marami, masama yan. So, yung lust of the flesh is part of our sinful body. So, hindi umaalis ang espiritu sa'yo kung hindi ang sinasabi ng Diyos, try to do good because that sin is forgiven, but try to do good. Next question. Okay, last question ko na ito kasi ang sabi, yung fruit of the spirit, walang nabanggit na mag-masturbate ka. Ito ang tanong ko sa'yo. Kasi bula ang mangaral lamang ang nagtuturo ng sinasabi mo, kaya napagtitiisan kita. Ito ang tanong, kapatid. Dahil ba sa akin pwede kitang mailigtas? No. Ang nagliligtas ay ang dugo ni Jesus Christ. Yung sinasabi mo na kinakausap ka ng espiritu at may sinasabi sa iyo yung espiritu na bulaang ganito, ganyan, maaaring nasa iyo yung Diyos, maaaring hindi nasa iyo. Kasi ang ipinipreach ko ay blood ni Jesus Christ. Ang ipinipreach mo, hindi ko alam kung ano ipinipreach mo dahil kung ipinipreach mo yung blood,
alam mo rin sana sa sarili mo na nagkakasala ka pa. Kasi ang sinasabi mo, yung sons of God ay hindi na nagkakasala. Isang verse lang yan. Pag sinabi mo hindi ka na nagkakasala, ang ibig sabihin nun, ikaw ay sinungaling. So ngayon, sino ang sinungaling sa atin dito? Parang ang mangyayari dyan, next chapter na pag namatay na tayo, kasi hindi ako humihingi ng pera. Ikaw, humihingi ka ng pera sa kanila dahil sinabi mo, ang pera ay banal. Ngayon, bigyan kita ng 1 minute na explanation. Ang pera ba ay banal? Yes or no? Oo, banal ang pera kaya pinamimigay ko yan. Ngayon, Alex, mag-debate tayo. Kakasahan kita sa debate. Ako ang totoong osas, ikaw peke. Kakasa ka ba? Okay, sasagot ako ha. Brother Rasha, pakischedule to. Kakasa ako, may request lang ako. Gusto ko, ipakita mo coming from your own money kung paano ka tumulong sa tao at ganun din ang gagawin ko. Okay? Kasi sinasabi nyo, wala akong ginagawa. Ngayon, kukunin ko lahat ng resibo ko kung magkano lang yung halaga na ibinibigay ko sa loob ng isang taon para malaman natin, yan pera ko ha. Kayo kasi yung tinutulong nyo, yung galing sa mga OFWs. So, iyan ang kasama sa debate natin kung kakasaka. Kung hindi naman, it's okay. Okay? Schedule natin yan. Kakasahan kita. May resibo ha? May resibo, yes. Okay. Ngayon, dahil naka-open cam ka, naka-open cam ako, sino ang gwapo sa atin? Palagay ko, gwapo ka nung medyo bata-bata ka. Ngayon, kung aalisin natin yung sombrero, malalaman natin kung sino ang may buhok. Pakitanggal mo nga yung sombrero mo, Kal. Pag hindi mo tinanggal, ayan. O, ayan, pwede. Ngayon, Pwede. sino ang gwapo sa atin? Tanggalin mo rin ang salamin para malaman natin. Hindi ako makakakita, hindi kita makikita. Hindi dito nakikita. Nagtanggal lang ako. Hindi ko nakikita. Hindi. Ang pagiging gwapo, nasa beholder yan. Hindi yan sa kahit ikaw ang pinakapangit na tao, ako ang pinakapangit na tao, pagdating sa asawa mo, ikaw pa rin ang pinakagwapo. So that's not a question of who is So magdi-debate tayo. Magdi-debate tayo kung sino totoong osas. Okay, at saka ang isa pa, ipakikita natin sa taon na to kung magkano ang naitulong na natin sa tao, okay? Schedule natin. Pwede. Wala pa sa akin yung resibo. I have to retrieve it. Nakatago pa. Sige. Okay, magandang debate to ha. Sinasabi ko sa inyo, this is my own money na i-retrieve ko. Okay? Okay, sige. ang pakikita lang natin is from this month lang ha, yung January to February kasi yun lang ang may record ako ngayon. Okay. Sa akin, 3 years. Sa akin, 3 taon ipakikita ko. Sige, baka covered ko na ng January and February yan. Okay, so merong statement dito bro, si Pastor Wimpitan ng Born Again. Si King Saul saved rin Osas kasi si Abraham OT saved by grace. Walang temporary grace. Grace ay eternal. Okay. I think I'm gonna disagree kay Pastor Wimpy, Kasi, kung tatandaan mo, yung mga utos ng Diyos ay merong tinatawag dyan na condition, okay? Kung hindi yan, kay David, alam niya na mawawala ang espiritu. Okay? Yung grace na ibinigay niya kay Abraham ay iba kasi meron siyang gagamitin na purpose para kilalanin siya ngayon, Father of all nation. Okay? Yung mga tinanggalan niya ng spirit ay napunta sa impyerno yon. Like si Adam, ang alam ko nasa impyerno yan, 'di ba? So I will disagree with that, but those argument na pinag-uusapan natin, it's like additional understanding and learning kung ano yung kung sino ang Diyos. Pero pagdating sa kaligtasan natin, dito ako laging nakafocus na yung kaligtasan ngayon ay hindi na mawawala. Okay? Next question. Dito tayo sa magtatanong si Cesar Beltran. Ayan, bro.
Salamat, brothers, sa pagkakataon na pagtatanong. Kapatid, gusto ko lang malaman dahil mayroon kang binanggit na faith at saka respect. Mayroon ako ibibigay na talata. Kung maaari, ipaliwanag mo ito sa akin. Okay. Ito ay ang talata sa James 2:1, chapter 2, verse 1. Pakibasa lang sa English. Merong diyan, meron kasing binanggit diyan na faith at saka respect. Meron ba? Okay, James 2 verse 1. Yes po. Oh, okay. Salamat. Nakalito. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. So, nababasa pala yung kapatid meron ding respect. Kasi Brother Cesar, I miss you ha. Matagal na kitang hinahanap sa kanila and I'm glad na nandito ka ngayon. Matagal na kitang kinukumusta. Wala akong contact sa iyo. So I'm glad na nakita kita dito. I'm so happy na nadinig kita. Kasi Brad, ang word na to, although hindi ko binigyan ng emphasis na kasi ang tinatanong kanina ng kapatid, yung kadikit, yung sinasabi kong equivalent na nasabi ko, yung faith equals respect. For example nito, I respect you as a person. So ibig sabihin, I have faith in you. Doon ko inilagay yon na respetado kita, may faith ako na respetado kita. So yun ang pinapaliwanag ko kanina sa equivalent ng faith equals respect, respect equals faith. However, yung mga balikong mga tanong, ididiin kanila na saan mo nakita yung faith equals respect, di ba? So parang iyon lang ang naging issue kanina, which is again, kaya naman nating labanan yung mga ganong klaseng tanong. Next question, Kuya Cesar. Thank you po. Iyon lang po, kapatid. Thank you. Okay, thank you. Good to see you, brother. Good to see you. Bro Rash, habol ako ng isang tanong. Okay bro, pwede pa Bro, tatlo. Rash? Meron pa 20 minutes. Tapos balikan natin si Lito. Balikan natin si Lito. Sige. Ako nakalipag bro ba't puro naman? Bro Rash, Bro Rash. Mali naman yung ganyan. Very well. Okay? It's almost. We can do it now if you want. Cal, paki-mute, Cal. Istorbo ka. Brother Well. Siguro entertain muna natin si Lito. Kasi Okay. Bro Lito. Sige muna, mamaya na ako. Okay. Sige, sino pa? Okay, so nakatanong na lahat bro. Sabi dito ni Jaime, pareho lang kayong gwapo or pareho kayong pangit. Okay lang. That's okay. That's fair. Okay. So, shoutout din kay Pastor Wimpy. Sabi niya si David, tinanggalan ng spirit. Bakit save? Ang alam ko, nag-pray lang siya, no? Kung tinanggalan siya ng spirit, bakit saved? Meron tayong dealing na hindi natin nakita. Okay? Kasi ang alam ko ay si David, kung baga sa mga anak natin, siya yung itinrato niya apple of his eye, di ba? Siya yung pinaka beloved sa that time. Na kung tutuusin nyo, si Solomon nga, 700 ang asawa, ligtas pa rin, di ba? So, this understanding is additional knowledge kung paano mag-work ang God. Let's say si King Saul ay ligtas. Let's say si King Dave is ligtas na tinanggalan ng espiritu. So, what kind of learning did we learn from there? Di ba? Merong mga Hudyo yon, chosen people, pero can we agree upon ng isang bagay na hindi lahat ng Hudyo ligtas? Hindi lahat ng Israel ligtas? Kasi alam din natin na mga brood of vipers, di ba? So doon na lang tayo okay, ligtas si Saul, okay? Ligtas si David, okay, that's fine. Pero
pwede ba tayong mag-agree na hindi lahat ng chosen people ay ligtas? Okay? Para sa akin, hindi. Kasi meron talagang, dahil kasi meron silang tinatawag na faith plus work, which is you have to be circumcised. You have to kill an animal for the remission of sins. Next question. Ako na bro, si Lito. Magpagaling ka. Nagtatanong ako ulit si Lito. Excuse lang Magpagaling ka, Pastor. At I think may communication tayo. Paki-message mo lang ako ulit sa isang yung isang phone na hindi mo ako i-binlock kasi binlock mo ako sa isa eh. Sa isa Okay. binlock mo ako, 'di ba? So ayun, at saka galing ka na. Wait lang bro, Lito. Pag magaling ka na, magdidebate tayo sa theology. Pero sa Bible lang ako. Kasi yan ang sabi mo sa akin noon na wala akong alam sa theology or hindi mo alam kung saan ako nag-aral. Hindi ako nag-aral ng theology sa school, pero nag-aral ako ng Bible. So, sana gumaling ka para ma-challenge ko rin kung gaano ang theology mo when it comes sa Bible. So, sige, brother Lito. Sige, magtatanong ako ulit ako, no? Napapatunayan ng pag-ibig, halimbawa pag-ibig ng Diyos, sa pamagitan ng gawa, di ba? Halimbawa, tayo bilang tao, napapatunayan ng pag-ibig natin sa isang tao, sa minamahal natin, sa pamagitan ng gawa. Mm-hmm. Ang pananampalataya, papaano mapapatunayan na totoo ang pananampalataya mo sa Diyos? Di ba yan napapatunayan sa gawa? Okay, ano yan? Kumbaga dual answer yan. Minsan gumagawa ka ng maganda pero nakita mo ang bait ng ginawa ng tao, yung pala ang interest niya para matulungan din siya. Okay? Minsan naman tumutulong yung tao na ang interest niya pala ay maganda. So, yun yung makikita natin sa mga tumutulong, dalawang bagay. Pero yung tinatawag na spiritual na gawa, hindi na natin pwedeng husgahan yon. Diyos na ang maghuhusga doon. Diyos na ang, kagaya ni Cal. Okay? Si Cal tumutulong din yan sa tao. So ano ba ang interest niya? Kung papansinin mo, gusto maging membro niya at sakop niya. Ako, marami akong tinutulungan. Pero kahit isa sa kanila, hindi ko sinabihan na maging membro ko kayo. So kung ikaw ay mayroong firm-minded thinking to get a conclusion from who is Cal and I, sa kanya kailangan maging miyembro niya, ako hindi. So sino sa tingin mo ang tumutulong ng tuwid doon, di ba? So next question. Paano pinatunayan ni Abraham yung pananampalataya niya? Nanampalataya lang ba siya o meron siyang ginawa? Meron siyang ginawa doon sa pag-aalay kay Isaac na sinubok siya ng Diyos. Okay? Itong mga ganitong bagay ay kailangang makita natin kung paano mag-isip ang wisdom ng Diyos, di ba? Pero bago mo intindihin yan, kailangan, ano na ang nangyari kay Abraham? Nasa kanya na ang grasya. Nando na yung faith. Kumbaga sa Diyos, sinubok niya yung tao kung gaano ka talaga kaano sa akin na ibigay mo. Ako, para sabihin ko sa iyo, kung sabihin sa akin ng Diyos yun, gagawin ko din. Okay. Meron akong kaibigan kahapon lang. Yung anak niya, nakahiga sa nagpunta sa swimming pool. 3 minutes nagpaalam sa kanya. Pagpunta sa pool, walang malay at halos itim na. Ngayon ang naisip niya, patay na ba? Nako, Lord, kayo na bahala dito. So titingnan mo yung idea ng true Christians, wala siyang doubt na kailangan mabuhay, kailangan ganito. Hindi, nakikita niya kasi that person, that kid will go to heaven. So ganun din ako. Pag sinabi sa akin na patayin mo yung anak mo, yung kausapin ako ng Diyos, kahit yung anak ko mismo papayag eh. Kasi yung anak kong 18-year-old, nagpipreach na din siya, kagaya ko. So doon mo makikita yung basis ng faith. At tandaan lang natin yung action of faith, action by work, do not trust that. Deceiving yan. Joel Austin, Eddie Villanueva, yung mga action nila, God loves you. Pagagalingin kayo ng Diyos. Huwag kayong maniniwala dyan. Mga demonyong espiritu yan. Next question. Okay, isa pang tanong, Alex, So, halimbawa, sa harap ng Diyos,
paano masasabi mo na karapat-dapat kang iligtas? O karapat-dapat ka kaligtasan? Anong patunay mo na karapat-dapat kang iligtas sa kaligtasan? Wala bang gawa na may masasabi ka sa harap ng Diyos na ito nagawa ko o naniwala ka lang, nanampalataya ka lang? Okay, paano mo maraman na karapat-dapat kang maligtas? Hindi mo malalaman yan hanggat hindi mo nakikita na hindi mo kaya. Okay? For example, ako, example, 9-10-year-old pa lang ako, hirap na ako sa buhay. Gusto ko nang mamatay. Sabi ko sa Diyos, Lord, kung nandyan ka, sana pag namatay ako, kasama mo ako, ang pangit ng mundo. Ibig sabihin nun, hindi ako nag-depend sa sarili ko, nag-depend ako sa Panginoon. So, paano mo malalaman na karapat-dapat kang maligtas? Pag nalaman mo na hindi mo kaya, doon mo malalaman na karapat-dapat ka. However, kung sa tingin mo ay mayroon kang sinusunod na tao na siya ang magtuturo sa iyo ng kaligtasan, na may ipagagawa sa iyo, ibig sabihin nun, nagiging co-savior ka ng kaligtasan mo. Ibig sabihin nun, ang example no na, teka muna, tutulungan ko si Brother Rasha. Tutulungan ko si Brother Ruel. Aatin ako sa sinasabi nilang church. Kasi, pag hindi ako umatin doon, ibig sabihin nun, hindi ako sumusunod, ibig sabihin nun, hindi ako maliligtas. Mali yun. Ngayon, kung sinusunod mo yun, ibig sabihin nun, co-savior ka ni Jesus Christ at dahil sa gawa mo, ligtas ka. Ayaw ng Diyos nun. So, paano malaman? Pag nalaman mo na kailangan mo ng kaligtasan na walang gawa. Next question. Isa na lang bro. Isang last na lang talaga. So, sa mga tuwid, 100% walang gawa. Ligtas ka na. 100% walang gawa. Kasi kagaya nung nagtanong kanina, ang kaligtasan ay ginawa ni Jesus Christ sa cross. Okay? Yung ginawa niya sa cross, sacred yan. Yung dugo na tumagas dyan, drop by drop, yung mga drops na bumaba dyan, iyan ang kaligtasan na pinaghirapan niya. Okay? Tandaan mo, dati, inuutusan tayong pumatay ng animal. Ngayon, siya na yung animal na nagpakamatay sa kasalanan ng mundo, naging sinful siya dahil sa atin. Ano yung gawa? Wala. Ginawa niya eh. Ano yung kailangan nating gawin? Tanggapin yung regalo na gawa niya na grasya by faith. Tinanggap mo yun, ligtas ka na. Next question. May matanong pa sana ako baka pwede pa. Isa na lang, Maiksi sige. lang naman, maiksi lang naman. Quick lang. Ito siya pa. Halimbawa, bigyan kita ng regalo. Yung regalo na yun, iabot ko sa'yo. Pag hindi mo inabot, mapapasayo ba? Kaya ko lang, meron pa akong kasunod doon. Nagbigay lang ako ng sample, no? Yung bang pag-abot mo doon, pagkilos o gawa? Para mapasayo yung regalo. Di ba yung kaligtasan regalo? Pag hindi mo inabot o hindi ka gumawa para mapasayo yun, mapapasayo ba yung kaligtasan? Dalawang explanation ba ang ginagawa mo eh. Hindi mapapasayo yung kaligtasan kung nagbe-base ka sa action mo. Kasi sabi mo, pag inabot mo ang nag-aabot sa akin, tao, di ba? Regalo, ano ba, inabot sa'yo. Kaninong regalo? Kung hindi mo tatanggapin, sandali, Brad. mapapasayo ba yun? Brad, sandali lang. Yung regalo ba na inaabot mo, physical or spiritual? Ano bang inaabot mo sa akin? Saklaw na lahat yun. Kasi saklaw naman sa regalo. Regalo naman yung, di ba sabi mo, gift of God. So, pag hindi mo tinanggap o hindi ka gagawa ng aksyon, mapapasayo ba yung regalo? Brad, bibigyan kita ng chance. Regalo yun, mapapasayo ba yun pag hindi ka umaksyon na kunin yun? Gusto mo ba bastusan o gusto mo tanungan? Sige bro. Hindi nga, tinatanong lang kita. Hayaan mo siyang sumagot bro. Muna bro. Yun nga. Nililinaw ko lang kasi sa kanya. Ikaw ang tatanungin ko. Yung inaabot mo ba sa aking regalo galing sa iyo o regalo galing sa Diyos? Galing sa Diyos. Okay. So, kaligtasan yon kung gospel ang dala mo. Okay? Pero hindi mo inabot sa akin yon. Inisip ko yon na may dala kang gospel. Hindi action of ibinigay mo sa akin kung hindi tinanggap ko by faith. Next question. Okay. Isa pa sana eh. Okay. Sige bro. Sige, bro. Maraming salamat bro sa tanong mo. Bro, gusto kitang makikita.
Sabi ni Wimpy, hindi nagpakamatay si Jesus, namatay voluntary. Okay, sinasabi kong nagpakamatay, pinatay, pero ang whole explanation niyan ay orchestrated na yung Bible. Kaya nga sabi niya rin, di ba, I will give my life to you and I will take it back. So pag nakikita niyo akong nagpakamatay, pinatay, or something, extra understanding, sana makuha niyo yung point ko. Alam ko na si Jesus ay Diyos. Hindi siya nagpakamatay. Inalay niya ang buhay niya para tayo maligtas. Okay? So sa mga clarification, I like that. Pero pag nakikita niyo lahat ng mensahe ko, yung pag sinabi kong pinatay, ang whole purpose noon ay ialay. Next question. Ito na si Roel T. Nadidinig ba ako? Dinig bro, malakas bro. Sige bro, magtanong ka bro. Okay. Bro, Alex, magandang gabi. Tatanong ko lang, ano ang pagkaunawa mo dito sa John 6:53 to 58? Kalakip ba dito sa pinapagawa yung blood niya ni Jesus Christ? Para maganda, tingnan ko ha. Sabihin mo ulit. Sige. John 6:53 to 58. John 6:53 to 58. Basahin ko muna ha kasi hindi tayo. Yes, okay bro. Thank you. Okay. Yan lang siguro. Thank you. Okay. 53. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. So, itong ano na to ay blood justification after he died and resurrected. Yung meaning nito is a message of spiritual. Hindi ito physical. Diyan nga nalito ang Katoliko na ang akala nila yung totoong ritual na iyon ay flesh ni Jesus Christ. Sana hindi nyo makitang ganon. Sana makita nyo, this is spiritual. This is spiritual message. That is nasty to say, nung mamatay si Jesus Christ, kinat off nila yung flesh at saka kinain yung flesh niya at sinahod yung dugo at ininom. No, all of this are spiritual. Sana makita nyo na carnivorous, parang sinasabi ni Jesus Christ na araw-araw namamatay ako, linggo-linggo namamatay ako, pinakakain ko sa inyo yung flesh ko. Hindi ganun yun. You have to expand. You have to go out of the box of Catholic and study some more. That's what I did. Kasi yung sinabi niya sa babae sa Samaritan, woman, yung inumin mong tubig dito, mauuhaw ka pa. Yung ibibigay ko sa yung tubig, hindi ka mauuhaw. Ano yun? Salita. Yung eat my flesh and drink my... Ano yung bread? Salita. Ano yung blood? Salita. So that is the word of God. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and the word dwelt among us. Sino yung nagdwelt among us? The flesh and blood. What is that? The word. What is kaligtasan? The word pertaining to the flesh, blood, and water. So you have to go outside that para makita mo that it's not literal but spiritual. Next question. Okay na Brad, yan lang siguro. Maraming salamat. Thank you. God bless. Si Manuel, baka pwede maka-insert, kakayaman. Sige bro. 5 minutes lang bro, Alex ha. At tapusin natin dito yung questioning at magpapasalamat na ako ha. Tapusin na natin dito. Sige po, ay gawa kanina. Ako medyo nalito doon sa inyo pong paliwanag. Okay. Kasi tanong kanina ay kung yung bang pananampalataya ni Jesus upang makapagligtas ay wala bang kalakip na nagawa? At sabi niya wala. Tapos nung sumunod kong tanong ay yung bang sa pananampalataya ni Jesus, yung bang ginawa niya sakripisyo sa cross, yun ba ay gawa? Sabi niya, gawa yun. Ngayon sa inyong sagot. Ako lang nalilito, ano ba sa pananampalataya ni Jesus upang makapagligtas? Ano po ba talaga ang tama? Meron po ba yung kalakip na gawa o walang gawa? Wala, Brad. Siguro ito na lang ang paliwanag ko sa iyo. Kung mabilis, magtanong ka pa, kung hindi, ano na. Ang gawa
ng kaligtasan ay ginawa ni Jesus. Ngayon, ano ang ginawa natin sa kaligtasan na yun? Meron ba? Wala. Wala tayong ginawa. Ginawa niya ang kaligtasan para sa atin. Ngayon, para natin ma-achieve yung kaligtasan na ginawa niya, sabi niya, you have to believe me na ako ang gumawa. You have to believe me para mabigyan kita ng buhay na walang hanggan. Ano ang gagawin mo? You have to believe. Ano yung believing? Equals to faith. Ano yung equals to faith? Receiving the gift of God na ginawa niya. So, walang gawa kung hindi si Jesus ang gumawa ng kaligtasan. Isang tanong pa, pakibilisan lang. Ibig sabihin, maliwanag sa pananampalataya ni Jesus upang siya makapagligtas, meron talaga siyang kalakip na gawa, yung sakripisyo niya doon sa cross. Ngayon, yung sinasabi niya naman sa atin na tayo po ay believe or manampalataya, sangayon kay Apostol Pablo, gawa din yun. Kung naalala niyo po yung gawa 16, ay ano ba yun? Ano ba pakahulugan ni Apostol Pablo? Ano ba dapat gawin upang maligtas? Ay sabi, manampalataya. Yun po ba sa inyo ay hindi gawa? Okay, gawa yun ng sanctification kasi dahil saved ka na, gumawa ka na ng mabubuti. Kasi meron tayong regalo pag nakagawa tayo ng mabuti sa Diyos. Bibigyan din kita ng homework kagaya ng ginagawa ko sa iba. Kung sa tingin mo ay ang mabuting gawa ang kaligtasan, kung sa tingin mo bigyan mo ako ng listahan ng gawa na pwedeng makapunta sa langit. At ang sabi ng warning dito ng Diyos, kung ma-fail mo yung one, you fail them all. Okay? So, bigyan mo ko ng gawa, spiritual and non-spiritual na gawa na hindi ka nagkakamali. Kasi pag nagkamali ka, sasabihin sa iyo ng Diyos, I never knew you. Pag inabot ka sa pagkakamali, sasabihin sa iyo, I never knew you. So, sa pagkakaintindi mo dyan, homework lang, mag-isip ka, ilan ba yung gawa na sinasabi sa kaligtasan? Araw-araw ba to? Paano kung that time mamatay ka? Nagawa ko ba? So, delikado ka dyan, di ba? So, yun ang gagawin natin sa susunod. Bumalik ka sa Monday or Tuesday, sabihin mo sa akin ang gawa mo, at tatanungin natin sa Bible kung yung gawa ba na yun enough na at equivalent ba yan sa blood ni Jesus Christ. So, maraming salamat ulit Isa pang tanong, bro. Ang tanong pa, last question. Pakibilis lang. Ito, Dapat last ako question, lamang bro. kasi hindi pa ako Last nakapagtanong. question na lang, bro. Teka muna, Brad. Brad, kailangan kitang i-pause. Bigyan lang natin si Sister Nena, Brother Rasha, baka pwede. Oo. Sige, Isang bro. tanong lang, bro. Bro, according to Luke 22:19, is it literal or not? Okay, pwedeng pakibasa. Basahin ko ba? O, Brad, Okay. Sige, diba? okay lang ako na magbasa para mabilis tayo. Ito. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa amin. Bro, literal po ba ito or hindi? Maraming salamat po. Ito. Yan lang po ang tanong ko. Salamat. Literal for remembering God. That's literal to remembering God. Let's say tayong dalawa, halika Sister Nena, alalahanin natin yung ginawa ng Diyos. Pero yung tinapay na yon, it's just a, what do you call that? Physical remembering God. Okay? Hindi nakakapagligtas yun. Yun lang ay remembering what He did on the cross. So what we're doing on that is literal remembrance, but hindi nakakapagligtas yun. Pag nakalimutan mo yun at hindi mo nagawa, at let's say, hindi natin nagawa, let's say, magkasama tayong kaibigan, tapos yung araw na yun, kailangan nating gawin yung linggo na yun. However, na-aksidente tayo, namatay tayong pareho, we'll go to heaven. So, spiritual ang kalakip nun. So, kung yun ang babasihan natin para sa kaligtasan, hindi iyon sapat para maligtas. Yun lang ay part ng respect na tinanggap nating kaligtasan. To answer your question, literal remembrance yun, pero spiritual ang message. Spiritual salvation and blood justification pa rin. So, salamat mga kapatid. Inabot na tayo. Maraming salamat po, bro. Last question, bro. Salamat, sister, sa pagtatanong. Last Salamat question. sa pagpasok. Alex. Brad, tapos na tayo. Next week uli. At meron din ibang schedule si Brother Rasha. At babalik ulit tayo dito. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Sana makita nyo lang yung tapang ko. Hindi ito talaga pambabasto sa inyo.
Kung hindi passion ko lang to, na ipakilala sa inyo yung alam ko. Ang tanong na sana pa eh. Brad, May oras pa ba? Brad, pwede, tapos na tayo. I wish I can entertain some more, Brad, ha, talaga, ha, hindi sa inaano ko sa'yo. Meron lang tayo talagang sinusunod na oras dito na kaayusan, okay? May lang sana eh. So uulitin ulit natin to sa mga hindi nakapagtanong or merong mga question sa akin, pwede niyong i-personal yan. Maraming salamat sa Russia TV. Sana suportahan natin si Brother Russia. Napaka mahal ko yung tao na to, pero kalaban ko to sa faith, okay? Mahal ko tong tao na to, sila Brother Ruel, si Sister Nena. Meron kaming personal conversation yan. Ako. Si Brother Cal, mahal ko din yan, pero kalaban ko yan. Sa ngayon, mapupunta yan sa impyerno. Pero magbabago yan pag nagkasama na kami. Lahat kayo, mga kapatid, mahal ko. Pag nagpersonalan tayo ng attack, lalabanan ko kayo. Si Nash Benavides, kalaban ko ngayon, pero hindi ko siya i-wish na mapunta sa impyerno, ha? Tandaan nyo yan. Naglalabanan lang kami bilang tao, matino akong tao, huwag lang akong pwedeng kalabanan ng personal dahil lalaban ako. So ngayon, ang message ay the message of salvation by faith alone. Jesus did it. Siya ang gumawa. Tayo ay ligtas. Sister Nena, by the blood of Jesus Christ. Brother Ruel, Brother Edwell, Brother Russia, Brother Tiffany, Lito, Brother Cesar, Emmanuel, Macy, sa lahat ng nanonood, by the blood of Jesus Christ, that is the gift of God, the grace of God. He did it for us. May you receive it in Jesus' name. Magandang gabi sa inyo, magandang araw sa lahat. Amen. Amen.